ang gabuhaton sa Dios sa ato isa is to break us. Kaya ato pa una-una. Basa ko na ito balik ang Roma 8. Apan ang panguna-una alang sa espiritu mo sangkot sa kinabuhi o kalinaw. I-break sa niya ni kaning atong espiritu sa pagkaunod-nun, pagkatawhanon. Uhaon sa niya para makakaton ta mahimot ang espirituhanon mo ilan na ta sa spiritual authority. Sa authority sa espiritu sa Dios atong kinabuhi, mutawag na ta sa iya, mo respeto, musalig na ta sa iya, ug unya mulaom ta sa iya, tapos musugot kita kung unsay ikabuhat niya. Amen. Mahimot ang obedient children, mga anak nga mga masinugtanon. Matod pa diha sa 1 Peter 1:14. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, dili na magpahiuyon sa inyong mga kaugalingon, diha sa mga pangibog ninyo tungod sa inyong pagkaburong. Kanang walay alamag sa kabubuton sa Dios. Doon na tayo mga pangibog nga unod-unod. Maunang kontra man doon sa Roma 8:7. Kay kaaway sa Dios ang paghuna-huna nga alang sa unod. Mo na gusto sa Dios nga i-break, i-broken ka na siya, magbuba ka na siya, ma-break sa na, matay, mamansok. Kay kung mawala na sa ato ang pagkatanawanon, unod nun, ang atong confidence, ang atong pagsalig na sa iya, ang ato na yung muna-una, may muna espirituhan nun. So ang atong future, tuwa na sa iya. Ang atong pagsalig, tuwa na sa iya. Nganong ang mananap? Mahadlok siyang tauran o giyugok, basta di mamansok. Kaya ang iyang paguna-una, pasig makadaot na sa iya. Ang paguna-una sa mananap, gawin saon baka ako na ni? Kung siya, ga-recess siya kay basig maunsa siya. Pero sa diya nga na-train siya nga, di ba ka ni makadaot ang giyugok? Ikaw ba sa di ka ni ipabira ka na ako? Di ka kulat na lang siya, di ang tauran. Sa yugo, dahil pag mando ka nga mulakaw na siya kay pabira ng yugo, biraw na sa niya. Pero sa diya, wa pa siya matrain, wa pa siya madisiplina. Gakahadlo ka na siya na, kaya niya pag-una-una nga, dili ka niya ako. Pagputaw rin. Muna pagsagot ko na lang. Pero sa diha nga nakaila na siya magalon nga, okay naman na kanina, di ko rin yung mga dapat. Eh sige, ibutang na lang na kasayo na lang pagbilang. Di ba? Nadako kay ka ng kabaw o baka, pero magkamanduan sa tao. Kaya na-disiplina na siya, na-train na siya. Na-broken ang iyang spirit. Nakuha na to? Amen. Pulpugon usa ka ng espiritu nga gago. Pulpugon usa ka ng espiritu sa pagkamapaytason. Mo ka nang gibuhat sa Dios sa Israel, kung basahon na to ang Deuteronomy. Nga gibutang sa sila dito sa kamingawan, sa gipaagi sila dito sa malisyon kinabi, dili na nato masaysay sa taas pero mahuna-huna na ninyo. Di ba? Nga gipaagi sila dito, basahon nimo ang summary na sa Deuteronomy kapitulo 8, madto pa niya, gipaagi ko kamo niini nga dalan sa kamingawan. Nga ni mga tanga o mga malala nga mga bitin. O gipakaon ko kamo sa mana nga wa ninyo hiili. Gipainom ko kamo tubig nga gikan sa bato nga santikan. Gibuhat ko kini aron pagapaobson kamo. O magbuhat ako kaninyo o maayo sa inyo kaulahian. Amen. So gidisiplina ko sa sila, gi-break ko sa ginoong ilang espiritu. Kaya ang mga tao mapaytason di mo sumbitar sa pagkabunon sa Dios mo nang sige reklamo sig bagol kay wa ka tay kasiguruhan ani. Mas maayo man itong akong kinabuhi sa una. Di ba? Kaya ang dikinahang, kaya ang una-una sa tao, ang iyang kasiguruhan, ang iyang confidence, nasa unod. Kung daghan siya kwarta, kung daghan siya kaptangan, yung una-una, okay ka niya kinabuhi. Pero, busy sa espiritu, dili siya confident kung wala ka na. Pero sa diha nga, na-break na ka ng espiritu, nakailan na kita sa Diyos.